Subscribe now. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong magandang article sa Daily Tribune, published January 1, 2025, written by Perseus Ichiminada. Ang title, very exciting. Title is Group Pushes to Revive U.S. Statehood Movement for Mindanao and Sulu. Ala, hihiwalay ang Mindanao and Sulu. Hindi lang basta hihiwalay sa Pilipinas, gusto pang magpasakop, maging protectorate ng US. Okay, so medyo exciting ito. Basahin ko, proponents of Cagayan de Oro City, yan ang sumulat. Proponents of the defunct Movement for the Independence of Mindanao, or MIM, are seeking for the help of U.S. Congress to restore the status of Mindanao and Sulu as protectorate of the United States. They based their claim on the Carpenter-Kiram Treaty, which placed Mindanao under U.S. protection. Okay. So, ngayon ko lang ito nalaman, ang ganda nitong article na ito. Mamaya i-discuss ko ano yung Kiram-Carpenter Agreement na napirmahan noong March 22, 1915. So, background muna. Noong 1899, ang US at ang Spain nagpirmahan ng tinatawag na Treaty of Paris. Sa Treaty of Paris na ito, nagkasundo ang Spain na unang nag-colonize sa Pilipinas. Ang Pilipinas, mapunta na lang sa US, maging colony ng US, basta magbayad ng US ng, nakalimutan ko kung ilang $1 million. Basta 10 million, basta nagbayad ang US sa Spain, okay na. Ang Philippine territory under na ng US, kailang lumaban ang mga Pilipino. Kaya nagkaroon ng Filipino-American War. Panahon ni General Emilio Aguinaldo, hanggang natalo yung pwersa ni Aguinaldo, kaya na-stop yung Filipino-American War. But that was only in Luzon and Visayas. Iba sa Mindanao. Lumaban din ang taga Mindanao kasi sa Mindanao noon maraming sultanates. May sultanate ng Sulu, may sultanate ng Palawan, different sultanates, lumaban sila. Okay, sa pakikipaglaban, kasi fighter itong mga kapatid nating mga taga Mindanao, itong Moro o Muslim, fighter. Hanggang na-realize ng US government na hindi kaya through military force alone na isubdu ang mga kapatirang Moro or Muslim sa Mindanao. Kaya ang nangyari noong 2015, ang US government sa Pilipinas nag-create ng another department. Department of Mindanao and Sulu. Noong 1915, okay, 1915 pa, ang governor ng Department of Mindanao and Sulu, si Governor Frank W. Carpenter. So, iba ang governor sa Manila
Iba ang governor, iba ang governor, Manila, meaning Luzon, Visayas, iba ang governor sa Mindanao. Kaya ang legal expert, ang opinion nila is separate ang Mindanao noon sa itong Philippine territory, itong Luzon, Visayas, separate yun. Separate ang ano. Kasi may sariling governor ang Mindanao and Sulu. Ito nga si Frank W. Carpenter. Nag-usap ngayon, mapayapang pag-uusap para huminto na yung pakikipaglaban ng mga Moro people dito sa Mindanao. Si Sultan Jamalul Kiram II. Siya yung Sultanate of Sulu. So nag-usap ang Sultanate of Sulu dahil yan ang pinakamalaking sultanate by that time. At saka si Governor Frank Carpenter. Nilagdaan nila yung Kiram Carpenter Agreement noong March 22, 1915. Ano ang nakapaloob sa Kiram Carpenter Agreement? Number 1, the U.S. government recognized the Sultan of Sulu's authority in matters related to his ecclesiastical power. Number 2, U.S. government solemnly committed to placing the Sultanate of Sulu under its protectorate and flag. So, ibig sabihin, nung pinirma ditong agreement na ito, protectorate na ng US ang Mindanao and Sulu. Number 3, the US government assured the Sultanate of Sulu full protection in the event of future disputes with foreign authority. So, yan. So, ang nangyari daw, noong 1935, nung na-establish na yung Philippine Commonwealth, ang Mindanao and Sulu was illegally annexed, isinama sa Philippine Commonwealth. Illegal. Itong Kiram and Carpenter Agreement, it was never abrogated. Walang batas sa US na nagpawalang bisa sa Kiram Carpenter Agreement. Kaya ito ngayon, itong mga proponents, dati kasi may Mindanao Independence Movement na, panahon pa ng Marcos. Kaya lang, medyo naglaylo. Ngayon, nire-revive na nila. Itong mga leaders, ngayon, hindi pa masyadong nagpakakilala. Kaya lang, nag-open up na sa media, kaya na-publish dito sa Daily Tribune. So, anong masasabi nyo? Bakit itong mga leaders, I believe, karamihan dito, mga Filipino Muslim leaders. Kasi, baka nga lang, tingin ko lang, baka nakikita nila ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Ano naman, yung corruption sa gobyerno. Napapabayaan ng Mindanao. Sa survey ng Pulse Asia ata yun, only 1 of 10 Filipinos ang sumusuporta o nagtitiwala sa Marcos administration. Survey yan. So, 9 Filipinos in Mindanao walang tiwala sa Marcos administration. Ganon po kalakas ngayon ang pagkadismayado ng taga Mindanao sa Marcos administration. So, ito ba? Kasi, nasimulan na noong 1980s, hindi nag-prosper. Ngayon, nire-revive nila. Nagpapatulong itong leaders ng Mindanao Independence Movement sa US Congress para maibalik sila na maging protectorate ng US. So, ano sa masasabi nyo? To me, medyo suntok sa buwan ito. Baka malayong mangyari. Sa tingin ko But then, baka maraming matutuwa. Kasi nga, maraming gustong sa nangyayari kasi hindi na maganda ang pamamalakad sa gobyerno is mas maganda pa magpa-under na lang tayo sa US. Kasi kung, example,
mga nakatira sa Mindanao, mag-prosper ito, maging protectorate ng US ang Mindanao Insula, para kang Puerto Rico. Ang Puerto Rico, hindi siya state. Okay? I think Guam, hindi rin siya state. Protectorate lang. Kaya lang, wala na, hindi mo na kailangan ng US visa. In out ka, anytime, pasok, labas ka sa Amerika, basta yung lugar mo, protectorate ng US. So, yan siguro nakikita. Tingnan natin. Anong mangyari? I-comment nyo. Payag ba kayo ng Mindanao and Sulu maging protectorate ng US at aalis na lang dito sa Philippine? So, good luck sa mga leaders ng Mindanao Independence Movement.